with that guiding wind. Yung kanyang Circling Eagle para maihatid itong Alpha sa kanyang paruroonan, no? Pero other than that, siguro yung mga Shadow Ultimate, masasabi ko kasi ilang beses na rin ako nakaharap ng isang Kalea at napakahirap talaga kalaban niya, pero kailangan nilang matras. Sanji dito, andito ata yung sandwich play. Ako nakagad si Stoko dito na isa habang nakaisa din. Pag-iisa ang tatlong miyembro mula sa Team Liquid Philippines. Tatlo agad. 1 minute and 30 seconds pa lang. Nakita mo yung communication doon ng TLPH heading forward into the start. Yes, nasa kabila yung advantage kasi may brusco sila, so mas mabilis sila makakaikot sa mapa. Pero pag nawala yung guiding wind, tinan mo ginamit ni Stockway yung sprint niya para mabilis siyang makababa. And at least nasa kanya yung damage output. So Kelra, mas mahihirapan siya dito at mukhang siya ang mapapatumba sa kamay ng TLPH, pero hindi naman yata papayag si Kelra na wala siyang bawi. He also gets a kill. Pero ang magiging malaking problema doon ay malaya itong si Oheb na makakuha ng mga ratings. Pero andun yung Tsunami Slam. Papasok yung Super Prince. Gamit yung kanyang Nether Realm. Buhay pa rin yung pagong na ito. Si RTC ang magwawagi Nether Realm. Ibang bawi dito ng Team Liquid Philippines. At maipit si Kirk ng mabilisan lang. Okay, ngayon si Kirk ay sasama na rin dito sa ikalawang pagong ng laban. King Kong as well, 5 laban sa 5 ang magiging tagpo. Pero nag-switch na pala sa may bandang ibaba itong si Oheb. Pasok si Kirk, dito si Super Prince with those spokes, flicker from Sanji. Habang si King naman nagamit na kagad ni Brusco. Nakipagsamahan ng Team Liquid Philippines ngayon. Sabayan din Nether Realm. Andito na kagad dito si Oheb. Free hitting. Tupaan dalawa. Atras na rin dito si Brusco. Dalawa may nakakuha ng Lord. And this time ay mamamatay din si Super Prince. 4-man down. I repeat, 4-man down para sa Team Liquid. Tol, si Carl TZ, I love what he did right from that start of the fight kasi nandun siya sa kalagitnaan ng laban. Ginamit ni Sanji yung kanyang Nether Realm kasi nauna si Super Prince. So hinintay nila yung tamang pagkakataon. Hindi talaga siya nag-force ng ultimate niya, and then Sanji nag-flicker siya palabas, tas tinulungan niya yung Nether Realm sa loob ng kanyang mga kakampi. And then si Carl TZ, hinihintay niya yung na at least mga lahati yung buhay, maubos yung skills. As soon as naubos at nagkumpulan sila sa loob, Mufasa is in. Roll out, Autobots roll out, pre, naubos ang ilan sa mga members ng Onyx. Grabe, no. Ito yung mahirap sa flash combo. Hindi lang yun, kasi ang taas din ng balik nun, yung heal back nun, yung spell vamp. No, lalo na ngayon ay available na ang kanyang War Axe, no. So, ngayon unti-unti nang nagtutumba ang mga katorehan dito. Lahat ng first layer ng outer turrets dito ng Onyx Philippines ay tumba na. So, medyo lumiit. 60% ng mapa ay hawak na ng Team Liquid. 10-1 is the kill score. 7,000 ang kalamangan. Si Minju ay may iwan ng konti pero ayos lang naman because that's Sanford at makakatakbo siya palayo, and that is gonna be the scenario na gugustuhin ng Cavalry dahil nakuha din nila ang purple objective na dapat sana ay para kay King Kong, who's currently at 0-3-0. Kahit may paraan siya para maka-exit, hindi ka rin kasi makakatakas ng basta-basta pag talagang nilatagan ka ng mga damage output Oo, tsaka yung flash combo kasi ng isang Lucas, displacement din yan So, hindi mo mabitaw yung yung mga combo-combo ng isang isang alpha. Bitawan, no? Oo, yung mga bitaw ng isang alpha. Kumbaga, sa freestyle term, medyo nachochoke ka ng bahagya. Oo. Naaurahan kay. Kumbaga nilalapitan ka ng ganyan Oo, binabangga ka sa balikat. O kaya nagsasalita sa tenga mo ng malakas. Oo. Para ma-distract ka. Dinidistract. Habang inaalala mo yung mga bars mo. Pero okay. Tayo rin, na-distract tayo. Di ba? Pero at least kahit paano, buhay pa rin naman. Hopefully, naririnig nyo pa rin kami. Ayan. Dahil nakakapalag na naman ang iba sa mga members ng Onyx, pero lalayo sila. Team Liquid Philippines, ligtas at siguradong makukuha ang turtle na ito. Binigay na yung turtle. Good decision by the way para sa Onyx Philippines. Kasi ayaw mo naman na talagang lumobo pa ng gusto yung kalamangan dito ng Team Liquid kapag inilaban at ipinilit nyo pa na kunin yung ikatlong pagong ng laban. Lumaban basta-basta. Ayaw na nilang lumabas ng mag-isa dahil alam nila na merong palibot-libot na chip na any moment ay pwedeng i-portal ang mga tropa. This is a 7k gold lead advantage. At kumpara sa nakita natin kanina mula sa Onyx Philippines na meron sila nung Nathan na hawak nitong si Kelra, medyo mahihirapan sila with this one. That is at least an ultimate na naibitaw na nitong si Kirk, pero kalahati lang ang naibawas na buhay para dito kay Sanford because of the passive that he has. It's gonna be quite a difficult time for them
Pero kung ikaw ang Onyx Philippines, ang kailangan mo gawin ay kumuha lang talaga ng objective. Magsama-sama kayo bago magsimula yung Lord Spawn that is gonna be there in under a minute. Para kahit pa paano, may damage ka na. No, and I think isa rin sa mga way no bakit nahihirapan din dito ang Onyx Philippines lalo na sa jungler mashup natin kasi level gap na si King Kong eh. Hindi tayo sanay na nakikita si King Kong na nagagap no, na ganito kalaki. Pero papasok ng Team Liquid Philippines, andun yung portal na isama na kagad itong si Cortez. Habang si Kela kailangan pa into it pero mamamatay din siya sa kamay. Dito ni Oheb. Pasok ngayon ng Team Liquid Philippines. Atrasan muna ang Sonics dahil alam nila na wala ni silang way para lumaban pa dahil yung isa sa mga main damage dealer nila ay tumumba na. Yun ang medyo mabigat para sa Onyx PH kasi okay sana kung iba kaso si Kenra yung nawala and now they're gonna be using a conceal pero halos panakot lang yan para mabasag nila yung Torre sa may bandang gitna. Okay. Here comes the holy defense pero di yata sila titigil. Okay, King Kong kailangan na umatras. Si Kurt ngayon ang magiging sakripisyo. 12-1, ladies and gentlemen, ang ating score. Lord is up at pwede nang dumiretso ang cavalry. Purple objective ang sunod. Domination for TLPH. 12-1 is the score with at least 10k Ayan na. in terms of gold lead. Ibang klase ang nakikita natin sa dalawang teams na to. At least for the first 10 minutes, kada meron tayong nakikitang laban, laging ganito yung advantage. Now they have the Lord. 9 minutes and 52 seconds in this game. Almost an entirely full build para kay Carl TZ at nakikita natin yung talagang investment ng side ng TLPH dun sa Lucas kasi malinis talaga yung damage output is absolutely there. Ibang klase talaga ang Team Liquid Philippines dito. Talagang nakita na nila no, kumbaga sa kay Doctor Strange lahat ng mga posibilidad ay nakita na nila lahat. Dumami na yung kamay ni Doctor Strange. Dumami na yung kamay at ang Team Liquid Philippines ngayon ay isa na lang ang tinitingnan. Paano natin i-infiltrate yung depensa na meron ang Onyx Philippines lalo na ngayon yung Lord nasa gitna na. Sabay-sabay din yung waves sa taas, sa baba at gitna but the Lord is right at the middle. Okay, ngayon nagamit na rin kagad yung ultimate ng chip. Pasok din dito ang Team Liquid Philippines. Ako, nalalapit na ata katapusan. Nagamit at samayan ng Netherlands. Ngayon, sino na mamamatay? Nakatakas din si Dali JP. Ngayon nakukuha na rin si Cortez silang isa. Habang si Oy, pre-hit lang. Diretso na sila sa base. Diretso na sila sa Grand Finals sa Team Liquid Philippines. Ang magwawagi. The cavalry is on a roll. Wow! At hindi ito kagaya nung game number 2. This is exactly like game number 1. Sila ang unang team na papasok sa ating Grand Finals